Kanina pa nga ako nagtitinda dito sa tindahan kaso wala nang bumibili. Gusto ko na nga magsara kaso sobrang aga pa. Pero buo na kayong decision ko mga guys. Sasara ko na yung tindahan. Ewan ko ba kung ba't ganun. Kapag naka-vlog ako may mga bumibili. Na di ko din alam. Yung nangaasar lang talaga yung mga bumibili dito. Kasi kapag nakatambay lang ako sa tindahan, wala talagang bumibili. Kaya mukha mapapasoft drinks pa yata tayo sa wala sa oras. Ang sarap nga ng soft drinks. Pero wait lang, may nagpadala pala kanina sa akin giveaway dito. Nagaling to sa classmate ko. Na di kasi ako nakapunta nung isang araw sa Binyag. Kaya yung souvenir, llanera na lang. At saka isang baso kasi di daw ako nakapunta. Kaya gagawa na lang siguro ako ng leche flan mga guys. Kasi sayang naman tong llanera. Habang wala kang bumibili, gagawa muna tayo ng leche flan. Kasi ang tagal ko na rin bago makakain ulit ng leche flan. First time ko nga lang makakagawa ng ganito. Na sinasabi nga ng karamihan na kapag first time mong gumawa ng leche flan, ay hindi mo talaga siya mape-perfect. Pero saglit lang din naman siyang gawin. Kaya sana maging maayos yung kalabasan. Naglagay lang ako ng 2 kutsarang asukal at nagdagdag pa ng 1 gatas. Kasi parang ang konti nang nagawa natin. Napanigurado. Hanggang leeg lang to mga guys. Shot! Favorite ko din kasi talaga yung leche flan. Na kahit isang llanera yata kaya kong ubusin. Na dati talaga iniisip ko kung paano siya gawin. Kaya sa mga di pa nga nakakaalam kung paano gumawa ng leche flan, ito na rin siguro yung tutorial. Na kailangan mo talagang tagalan sa pagmimekos-mekos. Naubusan na nga kami ng kalamansi. Kaya etong lemon na lang din yung nilagay ko. Na pagkatapos, mekos-mekos mo ulit yan, insan. Na kailangan hindi mamuo yung gatas tsaka asukal. Pagkatapos, i-set aside muna natin to para makapagsimula na tayo makagawa ng leche flan. Hindi ko na din pala masyadong dinamihan yung asukal. Kasi para sa akin marami na to. Kaya kung gusto mo nga mas matamis, dagdagan mo lang siguro ng asukal. Napapainitin nga natin siya dito sa kalan na low heat. Nahihintayin natin hanggang maging caramelize yung asukal. Mabilis lang din naman siya. Kaya kailangan, mahina lang din talaga yung apoy. Kasi mabilis lang din siya masunog. Lalo na manipis lang tong llanera. Kaya na medyo nag-caramelize na nga asukal. Pumasok na din ako sa loob para mapalamigan na. At masali na rin yung kaninang minekos-mekos natin. Na kung meron kang pangsala, mas maayos. Kasi para matanggal yung mga bubbles. Naubusan na nga kami ng foil dito. Kaya pinalot ko na lang din siya ng plastic. Binutas ko na lang sa gitna para makahinga yung leche flan habang niluluto. Kasi baka sabihin niya sa akin mamaya, leche ka, di ako nakahinga. Chot! Diba mga guys, mabilis lang siya. Pero lagot siguro tayo kay mama. Kasi sinira ko yung tindahan para makagawa lang ng leche flan. Medyo matagal pa nga ito maluluto. Kaya habang hinihintay nga mga guys, tuluyan ko ng isasaring tindahan. Medyo 10 oras na din kasi. Kaya kailangan na din talaga magsara. At makalipas nga ng ilang minuto mga guys, dinalikan ko na rin itong niluluto natin. At eto nga, sobrang bango na niya. Yun nga lang yung nilagay natin plastic kanina. Medyo naapektuhan yung leche flan. Pero di naman masyadong importante to. Yung mas importante yung sa likod. Kasi doon natin makikita kung perfect ba yung ginawa nating leche flan. O malileche lang tayo dito. Chot! Sobrang bango nga. Kaya natatakam na din ako. Pero mas masarap nga to kapag malamig mga guys. Kaya niref ko muna siya ng ilang oras. At binalikan na din na heto na yung finished product mga guys. Ayan na, wow! Ay, Perfect! Perfect siya, no? Oo, yung iba hindi nila na-perfect yan. Bango. You're so lucky. Pero ang bait lang pala niya, no? Oo. Yes! Wow! Ano? Ang sarap. Medyo sunog lang na konti yung sugar. Pero, Masunog siya? all goods. Konti lang naman, yung dito lang, oh. Ang sarap na guys. Sakto lang din yung tamis kasi di ko rin dinamihan yung sugar. Kasi baka maging asukal di pa tayo. Sarap. Yun lang. Bye-bye! Kuya, slime tsaka lagay mo sa balloons. Ayan. Okay, sige. Pero wala kaming ano dito eh. Wala na kaming slime. Pero meron kaming balloons. Siguro gagawin na lang natin. Kuha na lang tayo ng harina. Tapos yun yung ilalagay natin sa balloons. Tara! Kunin muna natin tong balloons. Balloons, syempre kailangan natin bumunot. Bawal ang mandaya. May followers tayo dito na nanonood. Nanonood mo ako sa TikTok, bang? Anong ginagawa ko sa TikTok? Nakakalimutan ko na eh. Nakakalimutan mo? Hindi mo na ako ninonood kung nakakalimutan mo. Pero napapanood ko pero nakakalimutan ko. Sige. Pero nung kasi nakita kita dun sa TikTok, ano eh, Ang ginagawa ko? kita dinunload. Di mo ko din-download. 34 yung nabunot natin. Ayan. Wala na tayong harina. Lagyan na natin ng tubig. Lagyan natin ng tubig. Tapos lagyan natin sa freezer. Coloring book po, kahit ano, koloran nyo na din po. Wait lang, tingnan natin kung meron pa. Tara.
Ayun guys. Wala kaming coloring book. Pero meron kami dito. Kinukulayan din siya. Ayan. Tara, try natin kulayan to. Dito yung sa likod yung yung pangkulay. O ikaw, bayaran mo to ha. 5 piso to. Charot. Tara, buksan natin. Ayan. Ito siya guys. Tapos, ito yung pangkulay. Tapos, ito yung toothpick. So guys, meron siyang guide sa mga kulay pero hindi natin susundan yan. Susundan natin yung tinitibok ng puso natin. Charot! Naman tayo sa may part ng buhok niya. Ayan. Ayan. Ayan guys, blue yung napili kong kulay na pwede yung maging buhok. Guys, tapos na siya. Ay, hindi pala siya tapos. Ikaw na magtapos. Ako na muna pala magbablog ngayon. Yung kapatid ko kasi hindi pa umuwi hanggang ngayon. Ewan ko ba doon kung saan nagpupunta. Kaya ako na muna yung magbablog. Ako nga pala yung ate ni Chawot at itago nyo na lang ako sa pangalang ate. Chawot! Kumuha pala ako ng taga-video ko dyan, yung kapitbahay namin. Buti na lang pumayag siya. At sana magustuhan nyo ang aking vlog. At kung hindi nyo nagustuhan, wala na kayong no choice kasi ako na yung nagbablog. Ganito pala yung ginagawa ni Chawot kapag ayaw niya magtinda. Nagsusulat siya sa karton. Ilalagay niya sarado kahit hindi pa oras ng pagsasarado. Kaya tatanggalin ko na muna para malaman ng mga customer na open na kami. Kaya tara, samahan nyo muna ako sa A Day in a Life as a tindera na nakatakong. Pagbukas ko nga ng tindahan, may bumibili na. At heto, dumating na pala ang aking kapatid. At eto lang pala na malengke siya. At ibibigay ko na sa kanya ang vlog. Ayun lang ang aking vlog. Bye-bye! Nag-vlog mag-isa yung ate ko ng mga guys, na malengke lang ako. Dito pa naman ako nakatira sa bahay. Sabi ko nga sa kanya, siya na mag-voice over hanggang matapos. Pero nahiya na daw siya. Ay, nung pisan, hindi tinapos. Na magluluto pala ako ngayon. Na nakapagluto na ba kayo ng ginataang manok? Oh, hindi pa siguro no. Kasi ako pala yung gagawa nun. Ay, Chawat lang pala. Napanood ko lang din to. Napanood ko nga yung nagluluto ng ginataang manok. Kaya sabi ko talaga kagabi, ito talaga yung uulamin namin ngayon. Kaya wala nang no choice talaga yung mga kasama ko dito sa bahay. Kung hindi, ito yung tanghalian namin ngayon. Na maglalagay din pala tayo ng papaya. Na mukhang hinog na to mga guys. Pero mukhang pwede pa naman. Kasi medyo matigas-tigas pa nga tong papaya. Na fast forward mga guys. Ito na kayo mga sangkap na gagamitin natin. Kaya naman from this to this. Ay, mali pala. Tara na mga guys, igisa na natin tong manok. At na makakain na tayo. Na malapit na kasi mag 12:00. Kaya kailangan na natin tong matapos. Pero mabilis lang din naman tong mga guys. Na para di na kayo malito kung mauna ba yung bawang o sibuyas. Inuna ko na yung luya para walang away. Pero syempre mas maganda pa rin kung unahin mo talaga yung sarili mo. Ay, selfish yarn. Chot. Dahil inuna ko na nga muna yung luya. Para ba mawala yung lansa ng nokma. At saka kailangan talaga tong unahin. Para ba mas mapalambot. Na alam nyo naman siguro may mga senior citizen na tayo dito sa bahay. Na gusto talaga nila kada lutong malambot yung pagkain. Naglagay lang ako ng tanglad, pamintang duwog-duwog, seasonings. Eto medyo dinamihan ko ng konti. Ay ano ba yan, Chawot? Madami na, konti pa. Basta yun, konting patis lang. Sinabay ko na din pala tong papaya. Kasi para mapasabay na nga natin sa pagpapalambot. Naglagay rin tayo ng gata. Ayan mga guys, kada ingredient sinasabi ko na dito ha. Baka magtampo pa kasi kayo. Ay, iba kasi sabi, kwento ako ng kwento. Di tuloy sila makasunod. Di ko na kasi sinasabi mga pinaglalagay ko mga guys. Kasi di naman din talaga tayo chef. Kumbaga feeling chef lang. Ayan, pakukuluan mo natin ng ilang minuto. At eto na yung finish look mga guys. Ay, hindi pa pala tapos. Excited lang ako ng konti. Lalo na nagugutom na doon nagtitinda sa tindahan. Kaya naman naglagay na ako ng favorite niyang sigarilyas. At saka na din ng sili haba. At sinama ko na din yung pulang sili. Na di ko na pinaghihiwayan mga guys. Kasi para hindi nga siya ganun kaanghang. Na para mas lumasa pa nga to. Maglalagay pa nga tayo ng isang gata. Na medyo malambot na nga tong manok. Kaya okay na siguro to. At nang makakain na nga. Ang bango nga ng naluto natin ngayon. Kumuha na kayo ng platito dyan. At nasabay-sabay na tayong kumain. Pero wait lang, taste test ko muna to. Ang sarap ng kanin mga guys. Sino nagsaing neto? Ay, mali pala. Ito pala yung niluto natin mga guys. Kaya ito yung taste test. Ang masasabi ko nga dito sa naluto natin mga guys, mainit. Ayun lang, bye-bye. Shot! Di ba mga guys, masarap naman siya. Kaya naman tinawag ko na rin si mama para ma-taste test na rin tong luto ko. Hindi niya na daw dinamin yung kanin. Kasi panigurado daw, makakarami na naman daw siya ng kain. Nagdo-diet pa naman yan si mama. Kaya sabi ko sa kanya pagkatapos niya dito, mag-thumbs up para mukhang masarap yung niluto ko. Masarap ka magluto. Yan o. Narinig nyo yun guys, baka sabihin nyo, wala nagsasabing masarap ako magluto. Ayun lang. Bye-bye!